Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Kamakailang inaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang isang high-value individual sa drug laboratory sa barangay San Jose, Antipolo City. Nasamsam ng mga otoridad sa operasyon ang 900,000 pesos na halaga ng shabu. 3 bote ng shabu liquid substance, iba't ibang kagamitan sa paggawa ng kontrabando at buy-bust money. Bunsod nito, nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagsagawa ng inspeksyon ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga questionableng mga flood control project sa Cebu. Tunghayan ang balita mula kay Rayabel Medina. Tiniyak ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na may mananagot sa mga questionableng flood control project sa Cebu. Ito ay matapos mag-inspeksyon ng ICI sa pangunguna ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at DPWH Undersecretary Arthur Bisnar. Ayon kay Azurin, bitak-bitak at bumigay na bahagi ang tumambad sa kanilang isinagawang inspeksyon nitong nakaraang linggo sa Talisay City, Mandawi City at Bayan ng Compostela. Dagdag pa niya, malaking pondo ang inilaan sa mga proyektong ito ngunit mahuna pa rin at malala ang naging sira. Kaya naman sinisiguro ng ICI na may mananagot sa mga kontratista na may hawak ng palpak at questionableng flood control projects sa nasabing lugar. Batay sa ICI, makikipagtulungan sila sa Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation dahil ito ay may mga subpoena powers para sa mas mabilis na investigasyon. Batay pa kay Azurin, upang matiyak ang maayos na pagkukumpuni sa mga proyekto, maiiwan ang mga Manila engineers na kasama nila upang obserbahan kung nasunod ba ang standard ng nasabing proyekto. Rayabel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Na-turn over na ng Department of Migrant Workers o DMW ang insurance proceeds sa pamilya ng pumanaw na OFW sa Cyprus sa isang maikling seremonya sa DMW Regional Office sa Pampanga noong November 18. Pinangunahan ng mga opisyal ng DMW at Pioneer Insurance ang mabilis na pagproseso ng benepisyo na na-release sa loob lamang ng wala pang 10 araw bilang patunay ng agarang pagtuon ng ahensya. Nagpapasalamat ang pamilya sa tulong ng pamahalaan, ngunit nagpahayag din ng pagnanais na malaman ang resulta ng patuloy na investigasyon sa tunay na dahilan ng pagkasawi ng kanilang mahal sa buhay. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PUV drivers at operators na hindi sumusunod sa 20% off student fare binigyang babala ng LTFRB. Presyo ng sibuyas, inaasahang bumaba sa paparating na holiday season. Alice Guo, hinatulan ng life sentence bunsod ng trafficking. ICI, tiniyak na may mananagot sa mga questionableng flood control projects sa Cebu. BOC, isinagawa ang public auction sa sasakyan ng mga diskaya. At K-pop Group and Hypen, magdodonate ng 4 million pesos bilang tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.